Merry Christmas po sa ating lahat. Tayo po ay umawit ng mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Sinasabi po sa aklat ng Mateo, Kabanata 2, Talata 1. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Pinagpala pong pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Tayo po ay mag-awitan. Awitin natin ang tunay na Pasko. Sa mundo'y namalas, Diyos nga siyang tunay, dapat kailanman. Jesus niya tinibig ang makasalanan sa libutan. Handog ng pag-ibig ng Diyos Ama, nilay ng bagong buhay at pag-asa, nilay kaliwanagan sa mundong nasa kaliglaan. Si Jesus lamang, wala nang iba pa. Patuloy tayong umawit sa Panginoon, ang Mesyas ng Pasko. Purihin ang suminang Panginoon sa sanlibutan, na siyang nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya ay dinakila, Diyos Amang mapagmahal, at bigyan ng pangalang higit sa lahat.
Tayo pong lahat ay manalangin. Tuon po natin ang ating presensya, ang ating puso para sa pagtulog sa ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Tunay nga po na ang pangalan mo ang dapat naming kinikilala at dinadakila sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa bawat isa. Patuloy namin, Panginoon, pinapadalangin ang aming mga puso. Pakalinisin mo ito, Panginoon, upang matanggapin namin ang pagpapala, ang mayamang pagpapala ng iyong mga salita. Mga oras na ito, pakalinisin mo ang puso ng bawat isa, ihanda para sa tunay na paglilingkod. Ganun din po, Panginoon, ang aming tagapagsalita, ang mensahe na aming maririnig, ito po ay maging daluyan ng pagpapala sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, hayaan mo na tanggapin namin ang mga pagpapalang ito na nagmumula sa iyo. Ganun din, Panginoon, hayaan mo sa pamamagitan ng aming pakikinig, maluwalhati namin at maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang dahilan, ikaw ang reason, Panginoon, ng aming pagse-celebrate ng Kapaskuhan. Kaya marapat lamang, Panginoon, na sa iyo namin ibalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Isa pong karangalan na makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa ating pong gawain ito. Ang tema po natin ay tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. At ito po ay aking dinugtungan ng titulo. Ito po ay yung pagdiriwang ng Pasko sa gitna ng pagsubok at kapighatian. At ang talata po na ating pag-aaralan ay Mateo 1, talata 1 hanggang 25. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa biyaya na makapagbahagi ng inyong salita. Hayaan niyo, Panginoon, ang mensahe po namin na maririnig sa gabing ito ay aming isa puso at aming isa isip at higit sa lahat, aming pong isa pamuhay. Hayaan niyo po na mabigyan ka namin ng karangalan sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. Dinagdagan ko po yung ating title na Pagdiriwang ng Pasko sa gitna ng pagsubok at kapighatian dahil nais kong ating pag-aralan o ating makita na tuwing Pasko, hindi naman lahat ay may hamon sa kanilang mga lamesa o hindi lahat ay may handa at merong pampapasko o papasko na natatanggap. Meron ding nagdiriwang ng Pasko na maraming pagsubok sa buhay, maraming problemang pinagdaraanan. Ngayon, kung ating titingnan yung realidad at talagang ganun ang nangyayari, ang tanong bilang mananampalataya, paano ba natin itutuloy ang pagdiriwang ng Kapaskuhan kung marami tayong pinagdaraan ng pagsubok sa buhay? Kwento ng Pasko ay matatagpuan po natin sa dalawang aklat. Ito po ay sa Lucas at sa Mateo. Sa Lucas, ito yung typical na pagdiriwang ng Pasko na masaya, na may awitan, may mga pagpupuri na talagang kapanganakan ni Jesus ay talagang naipakita doon na ito ay talagang isang magandang balita at dapat ipahayag, dahil ang Mesiyas, ang ating tagapagligtas, ay isinilang na. Pero sa Mateo, medyo kakaiba yung pagkwento ng istorya ng kapanganakan ni Jesus. Sa una pa lang, meron ng tensyon. Makikita niyo po doon sa buhay ni Jose. Yung kwento kasi alam natin, si Joseph at si Mary malapit ng ikasal. Pero bago sila ikasal, si Mary ay natagpuang buntis ni Joseph. At talagang parang sa tingin ko, dun sa karakter ni Joseph, napakahirap nito. Dahil biruin mo na buntis yung iyong mapapangasawa at alam mo na hindi ikaw ang ama. So, mahirap itong sitwasyon. Pero kung ating makikita, sa dulo ng kwento, si Jose ay itinuloy niya yung pagpapakasal kay Mary. At alam natin yung reason dahil nakausap niya yung angel ng Panginoon at ipinaliwanag sa kanya ang pagbubuntis ni Mary. At doon nakita ni Jose na dapat niyang
gawin o yung utos ng Panginoon ay dapat niyang sundin at pakasalan si Maria. Ngayon, ang ating tanong, ano ba yung message na makikita natin dito? Ang mensahe na pwede nating makita dito ay ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Basahin po natin yung talata 21 at 22 ng Kabanata 1 ng Mateo. Magsisilang siya na ang isang sanggol o isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So, ang pangyayaring ito para kay Jose ay isang mahirap na sitwasyon. Ngunit dahil kanyang naunawaan na ito ay nangyari bilang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako tungkol sa tagapagligtas, ay kanyang pinili na panindigan ng kanyang pagmamahal kay Maria. So, ngayon, yung mensahe nito na makikita natin, ito ay nagpapaalala sa atin. Na katulad ni Jose, nakita niya na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Kung kaya't, dapat tayong manatiling nagtitiwala sa Kanya sa kabila ng mga dagok sa buhay na ating nararanasan. Sapagkat Siya na nangako sa atin ay tapat at tumutupad sa Kanyang mga salita. Bilang mga mananampalataya, dapat nating ugaliin na laging tumingin sa liwanag kahit na minsan tayo ay lumalakad sa kadiliman. Sapagkat kung kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mananatili tayong nagtitiwala sa Kanya kahit anuman ng ating dinaranas ngayong darating na Kapaskuhan. Pangalawang reason kung bakit pwede nating ituloy ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan ay dahil yung kwentong ito, yung kwento ng kapanganakan ni Jesus, ay nagpapaalala sa atin ng isang matinding pangako o napakagandang pangako. Ito yung palagi nating kasama ang Diyos. Basahin po natin yung talata 23. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan niya ay kasama natin ang Diyos. Nagpapaalala ito sa atin na isang napakahalagang pangako. Kasama natin ang Diyos. Pangako sa oras ng pagsubok at kapighatian. Kasama natin ang Diyos. Sa aklat ng Mateo, makikita natin na ito yung isa sa ini-establish ng writer, na kasama natin ang Panginoon. Sapagkat alam natin ang sitwasyon nila, sila ay nasa matinding pagsubok ng panahong ito, yung sinulatan ni Mateo. Actually, makikita rin natin ito sa last chapter, na yung konsepto na kasama natin ng Diyos. Basahin po natin yung Mateo 28:20 o 28:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So nakikita natin na mahalaga ito sa mga mananampalataya nung panahon na ito, sa mga sinulatan ni Mateo, sapagkat may matinding pagsubok silang pinagdaraanan. Ngayon, nung nakirinig nila, nakasama nila ang Diyos, yung pagsubok na kanilang pinagdaraanan, yung duda sa kanilang pananampalataya, ay kumbaga na overcome nila ito dahil sa katotohanan na nagpapaalala sa kanila na kasama nila ang Diyos. Sa gitna ng pagsubok at sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng pagdududa sa pananampalataya, ay kasama nila ang Panginoon. At sa tingin ko, ito ay nagbigay sa kanila ng panibagong pag-asa. Ngayon, ito ay hamon din sa atin na lagi nating alalahanin, lagi nating tandaan na sa lahat ng oras at sitwasyon ng ating buhay ay kasama natin ng Diyos. Hindi ko sinasabing binabago niya yung mga pangyayari na kumbaga ang gagawin niya, padadaliin niya yung mga problema natin. Ang pagsama ng Diyos ay hindi ganon. Siguro pwede nating halimbawa yung mga problemang pasan-pasan natin
No? Pagkasama natin ng Diyos, hindi niya aalisin yung problema. No? Kundi ang gagawin niya, bibigyan niya tayo ng malakas na balikat upang ating makayanin pasanin ito. Hindi minamagic ni Lord yung mga problems natin. Binibigyan tayo ng lakas para ito ay mapagtagumpayan. At yung lakas na yon ay nanggagaling dun sa kanyang presensya dahil kasama natin ang Panginoon sa lahat ng oras at sa bawat sandali ng ating buhay. Tayo man ay nasa gitna ng kasiyahan o nasa gitna ng paghihirap. So lagi natin tandaan na kasama natin ang Diyos. Dagdag pa dito, ngayong Kapaskuhan, ang mensahe na pwede nating makita sa kwentong ito ay tayo bilang mga mananampalataya ay dapat maging kislap ng pag-asa sa mga taong nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay nang sa ganon ay patuloy nilang pasalamatan ng Diyos. Ganyan yung ginawa ni Jesus. No? Kaya nga yung pangalan niya Emmanuel. No? Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sapagkat kung makita natin kung paano ipinakita, nilarawan ng mga sumulat ng buhay ni Jesus, yung kanyang ministeryo, ay makita natin na naging literal na naranasan na at naramdaman ng mga tao na kasama nila ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. No, kaya bilang mananampalataya ni Jesus ay dapat natin siyang tularan na may paranas natin sa mga taong nakapaligid sa atin sa pamamagitan ng ating paglilingkod, ng ating mga ministeryo at ng ating buhay na tunay nga kasama nila o kasama natin ang Diyos. So yun po yung dalawang dahilan, no, kung bakit tayo bilang mga mananampalataya sa gitna ng pagsubok na ating dinaranas ay pwede nating ituloy ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Una ay sapagkat ang kwento ng Pasko ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat sa atin o tapat sa kanyang mga pangako. Pangalawa, ito ay nagpapaalala sa atin ng isang magandang pangako sa gitna ng pagsubok na kasama natin ang Diyos. Okay. Ngayon, bilang paglalapat sa buhay ng mensahe po natin sa gabing ito, ngayong Kapaskuhan, dapat nating isaisip, isapuso at isapamuhay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat at tumutupad sa kanyang mga pangako. Na siya ay Diyos na lagi nating kasama sa lahat ng oras at sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Ito ay magbibigay sa atin ng dahilan na kahit tayo ay puno ng problema, na ituloy ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sapagkat ang Pasko ay hindi patungkol sa atin, bagkus ito ay patungkol sa ating Diyos at sa Kristong Panginoon na isinilang bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Tandaan natin mga kapatid, na kasama natin ng Diyos na tapat at tumutupad sa kanyang mga pangako. Kung kaya't anuman ang ating kalalagayan, ay tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Book of John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sabi sa verse, God gave His only Son dahil sa pag-ibig niya sa atin. If God can give what is most valuable to Him, how much more po yung mga basic needs natin? Yung mga pangangailangan natin pang personal, pang family, pangangailangan natin sa ministry, I believe it should be given as well. Kaya marapat lang na ibalik natin ng buong buo, ng tapat, ang ating mga tithes and offerings sa kabila ng mga pagpapala at blessings ng Panginoon sa atin. But remember, our God is not always interested in how much money we give, but how much the offering means to us. Nakikita ng Lord ang desire ng puso natin, kung ano, kahit ano man yung stand natin ngayon, whether we are an employee, we operate our own business, you are a student, or kahit naghahanap ka pa lang ng trabaho o pagkakakitaan, all these blessings will come upon us. Pangako ng Panginoon sa atin yan. Dahil kaya we lift our tithes and offerings, dahil kapag
nakita ng Lord ang ating puso ay tapat sa Kanya, pinagkakatiwala ang lahat sa Kanya at ibinibigay ang lahat sa Kanya, kumikilos ang Lord. Kumikilos ang Lord sa buhay natin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah! We thank you, Father. We praise you. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we lift our tithes and offering. Dalangin po namin ang napagpalain mo po ang mga seeds na ito upang magamit sa pagpapalaganap ng iyong mga salita at mas madaming soul ang mawin, Panginoon. And Lord, alam po namin na alam nyo ang desire ng mga puso namin. Bless your people, O God, according to your original plan and purpose. We declare that our money, our budget, our business, our family, the body of Christ, the ministry, the church planting are coming together. Everything is working together according to your will, O God. Lord, the spirit of wisdom and understanding will come upon us and teach us your way, O God. Father, we thank you. With you, nothing is impossible. This is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Ligayang Pasko po sa ating lahat. Welcome po sa unang gabi ng ating pagsamba gabi ngayong Kapaskuhan. Salamat kay Pastor Ron Paharga sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa gabi nito. Tunay nga po, kahit ano pa mangyari, kahit pa may COVID, mag-Omicron pa, ay tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Samahan niyo po ako sa pagwakas na panalangin. Manalangin po tayo. Aming Diyos, dakila, makapangyarihan, na siyang nagtakda ng araw ng pagdatal ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kami ay nagpapasalamat dahil ang layunin ng pagdatal ng Panginoong Jesucristo ay para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Kayo ang pusang pumarito para ipadama sa amin na kami nga ay ilumahan. Panginoon, sa oras ito, patuloy kaming dumadalangin. Una po para sa mga nabiktima ng Bagyong Odette. Panginoon, magpadala ka po ng mga mabubuting Samaritano para matulungan sila. Maayudahan sila sa kanilang kalagayan. Yung mga nawala ng mahal sa buhay, iyo nga pong kaligain. Iyo nga pong bigyan ng kaaliwan, Panginoon. Kasama na rin ang pamilya ng Gonzales, ang pamilya ng Barce, ang pamilya ng Malabo. Panginoon, ikaw ang magbigay ng kaaliwan sa kanila. Panginoon, amin pong dalangin ang lahat ng gawain ng City of Hope saan mang dako, sa Dasmariñas, sa Batangas, sa Sorsogon, at yung bubuksan po sa Cadiz City, at maging dito sa Calamba. Panginoon, ayan ang mga iglesia mong ito ay magdiwang ng Kapaskuhan sa tamang esensya. At iyon po ay ang ikaw ay sambahin, ikaw ay purihin, ikaw ay paglingkuran, pasalamatan, dahil tunay nga po, kayo ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang sambahin, dakilangin ng aming Diyos na siyang unang nagmahal sa amin. Ikaw ang mangyayamang pagpapala sa amin, Panginoon. Patuloy kaming palakasin sa pamagitan ng banal na Espiritu, ipagkaloob lahat ng mabubuting bagay na kailangan namin, at patuloy na ingatan sa bawat araw mula sa masamang banta ng pandemya nito. Ibalik lamang ng buong ingat, lahat ng pagpapala, lahat ng pagdakila, lahat ng pagluwalhati, lahat ng parangal, pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kaya tuwing Pasko ay dumarating na,
bawat isa'y karaba na mo problema. Hindi mo alam ang regalo ibibigay ngayong kahirap na nito ating buhay. Meron pa kayang karuling na Noche Buena, tayo naman ay kapos at wala ng pera. Nakakaya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana ay maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Buti pa kaya ang Pasko noong isang taon, sa ating hapat mayroong Keso ibolat na mo sa bawat sakit. Happy New Year, mapopospon hanggang hamon ay mauwi sa babuo. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana ay maghari. Sa kapatang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana ay maghari. Sa kapatang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.